Today's video, isa na namang masarap na ulam Pinoy ang ating lulutuin na sigurado ako magugustuhan nyo. Napakasimple ng mga ingredients at napakadaling lutuin. Magluluto tayo ng binitswilasang manok. Maglagay lang ng katamtamang dami ng mantika sa ating kawali or kaserola na paglulutuan, tapos igisa muna natin yung ating bawang. Sangkutsa lang natin ng mga 10 to 15 seconds at pwede na natin isunod yung ating sibuyas. At yung sibuyas naman natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. At tuloy lang natin yung paggisa, siguro mga 2 minuto hanggang lumabas yung bango nito at mag-iba yung appearance. At maganda yan pag moderate flame lang yung gagamitin natin. Ngayon, pag okay na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating kamatis. At medyo maraming kamatis yung ginamit ko rito. Gagawin natin dito, igisa lang natin hanggang maging mushy or maging pasty yung appearance or texture ng ating kamatis. Siguro mga 3 hanggang 4 na minuto. Ngayon, pag okay na yung kamatis natin, pwede na natin ilagay yung ating karneng manok. At gumamit po ako rito ng isang buong manok at hiniwa ko lang to sa katamtamang laki. Ngayon, pag medyo walang budget, pwede naman kalahati. Or kahit na buto-buto lang ng manok, pwede na. Igisa lang natin yung ating karneng manok hanggang maging brown ito. Siguro for another 6 to 7 minutes. Moderate flame pa rin yung gagamitin natin. Ngayon, pag nag-iba na yung appearance ng ating manok, pwede na natin lagyan to ng mga seasonings. Lagyan natin to ng patis. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng patis, pwede po asin yung ilagay natin. Lagyan natin ng black pepper powder. Pwede rin kayo maglagay ng pamintang buo or durog. Lagyan natin ng sili. Ngayon, kung gusto nyo ng maanghang, gamit na lang kayo ng siling labuyo. Haluin lang natin saglit. Tapos gagawin natin dito ay lalagyan natin ng sabaw. Ngayon, pag medyo marami yung kakain, sa sabaw na lang kayo bumawi. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Lagyan pa natin to ng chicken powder, lalong sumarap yung ating sabaw, mga 1.5 kutsarita. Ngayon, pag medyo marami yung sabaw na nilagay nyo, yung tubig, dagdag na lang din kayo ng konti pa na chicken powder. Tapos, pakukuluan lang natin to ng mga 30 to 40 minutes. Simmer lang natin, mahinang apoy at mahinang kulo. Hanggang sa lumambot yung ating karning manok. Check natin pag okay na. Medyo malambot na yung ating manok. Pwede na natin ilagay yung ating green beans, yung carrots at yung patatas. Ngayon, palalambutin natin yung ating carrots at saka patatas for another 7 to 8 minutes. Sisimmer lang din natin. Huwag nyo masyadong taasan yung kulo. Pag okay na, lagay na natin yung ating bichuelas or tawag dyan o white beans. At pinakuluan ko lang yan ng mga 40 minutes kanina. Tapos pwede na natin isunod yung ating repolyo. Halu-haluin lang natin. Ngayon, check nyo yung lasa kung tama na ba yung asin or tama na yung timpla. Tapos gagawin natin dito, iluluto lang natin yung ating repolyo, simmer lang natin for another minute, at pwede na natin yan i-serve at i-enjoy yung ating binitswilasang manok. Tamang-tama to sa malamig at maulan na panahon. Magsandok na ng maraming kanin at i-enjoy yung ating ulam. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.